Basmin Ibrahim, Assalamualaikum Idol Insan. Paano mag-delete ng mga violation? Gusto ko na maturuan mo ko. Paano mag-delete ng violation, Insan? Ang tinatanong mo ba kung paano mag-delete ng violation ay nakadepende po yan kung anong klaseng violation po. Kung saan mo ito mahahanap at kung saan mo ito pwedeng i-delete. Pero ganun pa man, Insan, sisikapin natin masagot yung katanungan mo. Hindi man sakto doon sa tinatanong mo, pero meron ako ditong pinrepair na video para kung paano mag-delete ng violation. Kung hindi man sakto yan sa naging violation mo, Insan, ay pagpasensyaan mo na lang. Kung sakasakali, i-PM mo na lang sa akin kung ano yung violation na nagkaroon ka dyan. At may sagawa natin at mapagtutulungan natin mga Insan kung paano yan may i-delete. Pero yun na nga, Insan, mayroon akong video dito. Sana ay magustuhan mo. At kung sa mga iba pa namang nanonood na maaaring nagkaroon nito, ay pwede nyo na rin panoorin ito. Baka kung sakasakali may matutunan kayo at may maitulong itong video na ito. At kung may maitulong ito, Insan, please naman pag-support lang. Ito na, Insan. So ayan mga Insan, puntahan na lang natin yung profile natin. Scroll down, see dashboard, go to monetization. Ayan po, click natin yung monetization natin. Piliin natin kung anong tools available tayo. Yan, makikita natin dito kung ano yung sitwasyon ng ating tools, kung ito ba'y nagkaroon ng violation or ano pa mang nangyari dyan. So ngayon, kung makikita natin dyan, ay nagkaroon po ko ng violation kahapon lang sa aking ads on Reels. So meron po kung monetization limited. You are no longer earning on some of your content because it isn't following our content monetization policies. So ang ibig sabihin po niyan ay hindi po nagkaroon po ng violation doon at maaaring hindi po kikita yung video na in-upload ko na yon. So ngayon ang gagawin natin mga Insan, balik tayo doon sa profile, sa mismong profile natin, hahanapin natin yung pinakahuling video na nai-upload natin. Kung may kita nyo, ito po yata yon. Ito yung video na nagkaroon ng violation. Lagi ko pong sinasabi doon sa unang video ko na sikapin po natin na sa bawat upload natin ay i-check natin, i-monitor natin yung mga tools natin. Dahil malay natin, nagkaroon na pa pala tayo ng violation nang hindi natin nalalaman. So mas maigi po na i-check natin kagad after natin mag-upload. Kasi mas madali pong maghanap kaysa saka po tayo maghahanap ng video na nagkaroon ng violation ay naging malala na at tumagal na ito sa ating account. So ayan po mga Insan. I-delete po natin yan. Yan po, i-delete natin yung video na yan dahil yan yung sa pagkakalam natin na nagkaroon ng violation. So after natin mag-delete, ayan po, babalik po tayo doon sa kanina po sa ating tools. I-check po natin ulit. Yan, si dashboard ulit. Ganyan. Yan, buksan natin ulit si dashboard para po ma-check natin kung natanggal na ba. Yan, si dashboard. Piliin natin ulit kung anong tools available tayo. Ayan po. So ayan po mga Insan, ang pinili natin ulit ay yung ads on Reels. Ayan po, makikita po natin kung sakasakaling magkaroon po yan ng violation, makikita naman sa itaas yan. Mag-a-alarm naman siya dun na kung ano yung violation nagkaroon tayo. Ayan, piliin, tingnan naman natin yung stream ads. Yan, wala din, malinis. Natanggal na po. Puwera dun sa kanina na kung makikita natin ay talagang nagkaroon tayo ng violation. So, ganun lang po yung pag-delete ng violation, Insan. Madali lang. Basta alam po natin hanapin yung video na nagkaroon ng violation ay sobrang napakasimple lang po. Simple lang po mag-delete ng violation mga Insan. Basta tandaan po natin na yun po, after natin mag-upload ay sikapin natin i-check yung dashboard natin dahil malay natin hindi na pa pala natin nalalaman
na nagkaroon na pala tayo ng violation. Sana po ay may natutunan tayo sa video na ito mga insan. So please paki-support naman mga insan. Paki-share and like, follow naman mga insan. Maraming salamat.